ng mga sakit. Excess. Alam mo ang mga sakit ngayon, most of them due to excess. Ano ang sobra sa diabetes? Ano ang sobra sa arthritis? Uric acid. Anong sobra sa high blood? Cholesterol. So, it is a toxin kapag sobra. Kasi it causes disease. Sabi nga nila kahit na salita, kung sobra, mabuti. Kaya nalala ko yung lolo ko, sabi niya lagi, hindi kung matangin na mabuti, huwag ka na magsalita. Kasi anything na sobra, kahit na salita yan, masama din. Tama? Kahit pag-ibig daw, kung sobra, masama din. Nakakamatay din. Tama? Kaya pag umibig kayo, huwag niyong sobrahan. Tama na. Pangatlo, na toxins ngayon mo, yung ating tinatawag na EMF, electromagnetic force. Ito na po yung tinatawag natin industrial toxin. Ito yung tinatawag natin frequency or radiation. Kaya sabi nila, yung television na yan, kapag kayo nanonood, huwag nyo masyadong makita. Ang television na yan, i-akman nyo doon sa inyong kwarto. Huwag naman kayo gumamit ng malaking television sa maliit na kwarto. Yan ang sinasabi nila. Huwag kayong tumira sa mga malapit sa mga cell sites. Huwag kayong tumira sa mga malapit sa mga high tension wires because high frequency destroy the function of our cells. Yun ang natuklasan. So these are the toxins that we have right now na hindi natin maiwas-iwasan. Alam niyo mo, all of these toxins now invade the system. Invade the body. That's why the body becomes weak this time. And alam niyo mo, ito din ang nag-focus ng tinatawag nating stress. Alam niyo ba ang stress ay isang lumalabas na rin mo na sabi ng sakit? Gaya ng atay, siya ho yung tagasala ng chemical. Ang ating lungs, taga-purify. Ang ating kidneys ho ay taga-filter. Ang ating colon ay taga-eliminates. That's why we have to move out 2 to 3 times a day. Di ba kumakain tayo ng 5 beses? Kailangan tayo dumumi at least 2 to 3 times a day. Yan ang kahalaga nun. And skin also eliminates toxin through sweating. Kaya tayo dapat magpawis. Kaya ang problema ngayon, maraming taong kailangan magpawis. O kaya kahit na mayroong pagkakataon na magpawis, ayaw magpawis. Tama? At alam niyo, itong 5 na to, sila mismo ang imbalance. Sila mismo yung humina. So ang tanong, kapag sila mahina na ngayon, hindi na nila regularly na matanggal itong mga toxins ito. At kapag hindi may tapon ng mga toxins ito, what will happen to the body? The body will become slowly weak. And kapag mahina ng katawan, doon pumapasok yung tinatawag nating disease. So the body will be put into the state of what we call disease or diseases. Kasi ang ikinakamatay ng tao ngayon ho, sakit. Dati, ang ikinakamatay ng tao, edad. At karamihan ng tao dati, tatanda muna bago humina. At kapag may na sa kalang siya, nagkakaroon ng sakit. Kaya lagi yung nadidinig yung aking lola na umabot ng 115. Sabi niya sa akin dati, nung ako'y grade 1, nadidinig ko lagi ang taing niya. Sabi niya, Willie, ako'y matanda na, mahina na, nagsawa na, gusto ko nang mamatay. Hindi naman siya mamatay-matay. Ngayon, kung i-relate natin, maraming tao, pag nakita mo, ang lakas-lakas. Ang kising-kising pag nakita mo. Kausap mo kahapon, bukas, hindi mo makausap. Pinag-uusapan na lang. Tama? Dati, ang tao, tatanda, hihina, magsasawa sa buhay. Tama? Gusto lang mamatay, hindi mo mamatay-matay. Ngayon naman, baliktad. Kausap mo lang kahapon, kausap mo lang kanina. Bukas yung makausap. Pinag-usapan na lang. Ano daw kinamatay? Sakit. Tama? Ito yun. Ito yung katotohanan. Now, itong sakit na ito ngayon, according to World Health Organization, there are 7 major diseases that causes death. Alam mo ang number 1 dito? Yung tinatawag na circulatory disease. At ang circulatory disease, ito po yung sanhi ng tinatawag na stroke at yung tinatawag na heart attack. Bakit number 1? Well, ito ay popular ho. Popular hindi lang sa Pilipinas, buong mundo ho.
iyan ang number one. Sa Pilipinas, dati ang mga sakit na to, in the 60s, ito ay mga pang 100, mga pang 80. Pero nung dumating ho ang 70, ito ay umakyat ng mga top 60. Nung 80, umakyat ng top 30. Nung 90, umakyat ng top 20. Ngayon ho, good news, number one. Ito yung number one killer disease right now. So, ano ba yung circulatory disease? Meaning, ito ho yung problema ng pagdaloy ng dugo. So, dalawa ang may problema dyan. Yung dugo na tumataloy at saka yung kanyang dinadaluyan. Saan ba dumadaloy ang ating dugo? Sa ugat. Yung problema ng pagdaloy na to, yung dugo daw ay maaaring malapot. At yung dinadaluyan ay sumikip. At dalawa din mo ang dahilan bakit lumalapot ang dugo na to. Ang unang dahilan daw, yung dugo ay kulang o kaya may kakulangan. Kulang sa tubig. Yun yun. At alam nyo kasi, ang ating katawan ay binubuo ng 70 to 90% liquid. Water. Tama? Para masustain daw ito, kailangan natin uminom ng tubig at least 8 to 12 glasses of water a day. To sustain. Ang problema ngayon, bakit daw malapot ang dugo? Di ba maraming high blood ngayon na wala namang cholesterol? High blood. Pero walang cholesterol. Alam niyo na tuklasan? Yung dugo mo ay malapot. Kulang sa tubig. At bakit kulang? Kung 8 to 12 glasses of water a day ang kailangan natin, tanungin ko lang sa inyo, kayo mismo, sumagot. Sino dito at least 8 glasses of water a day? Ilan ho? Tingnan nyo, si Sir sabi niya more. Pero siya lang ang nakataas ng kamay. At iilan lang. Tama? Si Sir talagang regular. Si Dr. Hart, kaya pala talagang pwede nating makunan ng maraming aral para yung ating puso ay laging malusog. Tama? So, bali ito. Bakit? Ano ba ang iniinom ng tubig ng tao ngayon? Kasi pag tanong ko sa inyo, ilan lang ang nakataas ng kamay. Kasi ho, ang iniinom ng tao ngayon ay juices and soft drinks. Tama? At ang popular na iniinom ng tao ngayon, dalawa. Ito yung sakto at sito. Tama? O sito o sakto. Yan ang popular na iniinom. Pero alam niyo po, according to the study, sa pag-aaral ho, alam niyo ba yung 8 ounce na soft drinks? Di ba ito yung sakto? Di ba may tagline na chemical? May artificial color and flavor. Yung tagline niyang chemical ho, na to, kailangan itapon ng ating katawan. At para may flush out, kailangan ng ating katawan ng at least 30 glasses of water. Ibig sabihin, kapag uminom ka ng isang 8 ounce, kailangan mong umubos ng 30 glasses of water to flush out yung tagline niyang chemical. Now, ang tanong, hindi na kayo talaga umiinom ng tubig. Ito na yung pinakatubig nyo. So, paano pa malinis yung katawan? So, alam nyo na rin kung ano yung pinag-usapan natin. Yan po yung problema. Tubig, kulang sa tubig ang ating dugo. Pangalawa ko, yung dugo kumakapal o kaya lumalapot dahil sa kadahilan ng mataas ang tinatawag ng bad cholesterol. Dalawa kasi ang cholesterol. The LDL and the HDL. LDL is what we call the bad cholesterol, and HDL it is what we call the good cholesterol. And LDL, the bad cholesterol, normally comes from animal. Tama? Ang HDL, ito yung good cholesterol, normally galing po ito sa halaman, plants. So bakit tinawag na bad cholesterol yung LDL? Kasi galing sa animal. Tama? And even the word animal is bad. Kaya kung tayo on that product, well, marami kang bad. Tama? Bad cholesterol. At ito yung nagiging problema ho dito. Bali, yan ang nagpapalapot at pangalawa ho, nagpapasikip yan. Why? Kapag tumagal kasi ang cholesterol pala na to, tumitigas. So ngayon, doon nagkakaroon ng ating problema sa puso natin. Doon nagkakaroon ng high blood pressure. O kaya,
yung pump ng ating puso ngayon ay nahirapan. Yun, dahil sa una, sumikip yung daluyan, pangalawa, malapot yung dumagalon. At kapag may problema tayong galon, di ba mayroon tayong pinapainom? Yung pinapainom dito, yung pampababa ng pressure. At yung pampababa ng pressure, alam niyo, sa totoo lang, yung cholesterol, hindi naman talaga matigas eh. Kung ito yung ugat, ito yung cholesterol, hindi naman talaga matigas yan. Naging matigas lamang yan kapag nahaluan ng mga free radicals na tinatawag. So, magiging calcified. Kapag naging calcified ngayon, pag binanggit ng doktor na calcified cholesterol ka, maninigas mo yan. Natitigas yan na parang simento. Yun. So, ngayon, yung daloy ngayon ng dugo natin sa buwan, medyo nahirapan. Yung puso natin ang magpapump ng matigas, hard. Yun. Now, ang ginagawa dito pala, kung gusto nyo ma-imagine yan, di ba yung hose? Idugtong nyo sa faucet. Di ba? Kapag naidugtong mo na, buksan mo yung faucet ngayon. So, dadalo yung tubig na matiwasay. Ngayon, subukan mong sahan yung kalahati. Di ba makikita nyo yan, yung tubig ay sisirik. Tataas ang pressure. Tama? So, yan ho ang dahilan. Kaya nang tumataas yung pressure, kasi barado yung kalahati. Yung isang solution dito, pinapainom ng doktor yung tao ng pampababa ng pressure. Anong pinapababa? Pinapakalma yung puso. Para bang kung sa sana, hindi mo naman tilanggan yung bara, pero hihinaan mo ngayon yung pressure. Sa palagay nyo, solve yung problema? Hindi. Gaya rin dun yung pinapainom na pampakalma. Yun yun. Pangalawa, yung tinatawag na vasodilator. Yung vasodilator naman, ito yung pampalambot ng ugat. So yung ugat ngayon, ito yung cholesterol sa loob, yung ugat ngayon ay lalambot. Kapag lumambot, so magandang daloy. Kapag wala yung epekto ng gamot, high blood na naman. Mataas na naman yung pressure. So iinom na naman. Ang problema, sumobra sa lambot. Pwede bang pumutok? Kapag sobra sa lambot, yes. Kapag pumutok yan ay natapat sa utak, ang tawag yan ay stroke. Kapag natapat naman sa puso, ang tawag yan ay heart attack. So ito yung number 1 na killer disease. At least dito naman may pagpipilian. Pwede mamili ka na lang sa stroke o kaya heart attack. Tama? Yung sinasabing vasodilator, ito ho yung calciplac, adalac, neoblac. Anong trabaho nito? Para lumambot mo yung ugat. Tama? Now, ang tanong, kapag ikaw binigyan na ng gamot na ganyan, tanungin mo yung doktor, hanggang kailan, doktor? Hanggang kailan iinumin? Ano sabi ng doktor? Habang ikaw ay may buhay. Tama? Habang ikaw ay buhay. So, kapag ikaw iinom, lalambot, okay, gaganda yung daloy. Kapag na-stroke, kasi sumobra na sa lambot, lahat ba nang na-stroke namatay? Hindi. So, ibig sabihin, kahit na na-stroke, kung buhay, iinom pa rin ng calciplac, adalac, neoblac. Tama? Kasi ang usapan dyan, habang buhay. Tama? So, ngayon, iinom pa rin yan. Paano ngayon kung na-stroke? Ay, patay yung na-stroke. Alam nyo, ang gamot ng sakit na to, lahat ay black. Kapag buhay ka pa, calciplac, adalac, neoblac. Kapag namatay, well, halo black. Kaya lahat na gamot niyan ay black. Tama? Gusto nyo sosyal, mono black. Yun ang number 1 sa 7 killer disease. Pangalawa, yung tinatawag natin diabetes. Yun. Alam niyo ang diabetes sa Pilipinas? Pilipinas ang pag-usapan natin. According to Dr. Duque, dito yan, out of 7, every 7 Filipinos, mayroong isang diabetes. So lumalabas ngayon ho, sa populasyon ng Pilipinas na 90 million, lumalabas na there are about 9